Kahit ang isang napakabait na tao ay may limitasyon, ang pasensya ay may hangganan. At kapag umabot na punto na nasagad na ang lahat, luhan at dugo ang kapalit. Sa isang pribadong kolehiyo sa lungsod ng Cebu, may isang lalaking halos walang nakakapansin kahit araw-araw siyang naroroon. Ang kanyang pangalan ay Elias Manlapas, 58 taong gulang, payat at laging bahagyang nakayuko habang itinutulak ang lumang kariton ng panlinis. Kupas ang kanyang uniforme, may mansa ng bleach at kalawang, at ang kanyang mga kamay ay magaspang. Patunay ng maraming taong ginugol sa paglilinis ng dumi ng ibang tao. Baka pa man pumasok ang mga estudyante, naroon na siya. Habang tulog pa ang buong paaralan, maririnig ang mahinang tunog ng walis na humahagod sa sahig, ang lagaslas ng tubig sa timba, at ang maingat na pagkusko sa sahig ng palikuran. Para kay Mang Elias, hindi lamang ito trabaho. Ito ang paraan niya upang manatiling buhay, upang makalimot, upang hindi masiraan ng bait. Kilalang kilala siya sa pagiging mabait. Laging may ngiti, laging magalang. Kahit minamaliit, kahit binabastos, kahit sinasaktan, hindi siya sumasagot. Sa tuwing may estudyanteng madadaanan niya, babatiin niya ito ng mahina, halos pabulong na. Magandang umaga po. Ngunit kadalasan, hindi siya pinapansin. Para sa karamihan, isa lamang siyang bahagi ng gusali, parang basurahan o mop, nariyan para gamitin, hindi para igalang. May ilang kolehiyong estudyante na ginawang aliwan ang pahirapan si Mang Elias. Sila ang mga anak ng mayayaman, sanay sa pribilehiyo at kawalan ng pananagutan. Sinasadya nilang dumihan ang mga CR tuwing gabi. Binabarahan ang inidoro, ikinakalat ang putik. Minsan ay nilalagyan ng kung ano-anong karumihan ang mga dingding. Sa field, pagkatapos ng kanilang inuman, iniiwan nilang nagkalat ang bote, sigarilyo, at sirang kagamitan. At kapag nakita nilang papalapit si Mang Elias upang maglinis, tatawa sila, parang may pinapanood na palabas. "Bilisan mo, Manong," sigaw ng isa, sabay tulak sa kanya. "Yan ang trabaho mo," dagdag ng isa pa, sabay tapon ng maruming basahan sa kanyang mukha. Minsan, umabot sa pananakit. May tumulak sa kanya pababa ng hagdan, ngunit kahit sugatan, kahit nanginginig sa sakit, hindi siya nagsumbong, hindi siya nagreklamo. Sanay na siya sa pananakit, hindi lamang ng katawan, kundi ng buhay mismo. Dati, may pamilya si Mang Elias, may asawa, may anak, ngunit kinuha ng kahirapan at trahedya ang lahat. Ang asawa niya ay namatay sa sakit, at ang kanyang anak, si Daniel, ang pinakamasakit na sugat na kailanman ay hindi gumaling. 10 taong gulang si Daniel nang mamatay. Isang tahimik at masayahing bata, mahilig mag-drawing at mangarap. Isang gabi, pauwi mula sa eskwelahan. Hindi na ito nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa gilid ng kalsada. Walang malinaw na paliwanag, walang hustisyang dumating. Mahirap lang sila. Walang kakayahang lumaban. Simula noon parang huminto ang oras para kay Mang Elias. Sa bulsa ng kanyang uniforme, palagi niyang dala ang isang lumang litrato. Kupas na, may tupi at bahagyang punit sa gilid. Ang litrato ang huli at tanging alaala niya. Kapag mag-isa siya, inilalabas niya ito at tinititigan, parang humihingi ng tawad. Isang hapon matapos ang isa na namang gabing sinadya ang kalat sa CR, pagod na pagod si Mang Elias. Masakit ang kanyang likod, namamanhid ang kanyang mga kamay. Habang naglilinis siya sa ikatlong palapag, hindi niya namalayan na nahulog mula sa kanyang bulsa ang litrato. Napulot ito ng isang estudyanteng kilala sa pagiging pinakamalupit. Si Ramon, isa siya sa mga lider ng pang-aapi. Nang makita ang litrato, ngumisi siya, tila nakakita ng bagong laruan.
Tingnan niyo to, sabi niya sa kanyang mga kasama. May anak pala si Manong nang bumalik si Mang Elias at makita ang litrato sa kamay ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil ang kanyang mundo. Pakiusap, ibalik mo yan, sabi niya. Nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na ibalik, pinunit ni Ramon ang litrato. Dahan-dahan, sinasadya, parang gustong iparamdam ang sakit. Ang bawat punit ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Mang Elias. May tumawa, may nagvideo. Walang ni isa ang pumigil. Hindi sumigaw si Mang Elias. Tumigil sa pag-iyak. Tinitigan lamang niya ang mga piraso sa sahig. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang namatay. Ang huling natitirang kabutihan. Mula noong araw na iyon, nagbago ang katahimikan ng paaralan. Nagsimula ang pagkawala ng mga estudyante. Ang una ay natagpuan sa loob ng CR. Nakasubsob sa inidoro, parang nilunod. Ang ikalawa, sa field, nakahandusay, may bakas ng pakikipaglaban. Ang ikatlo, hindi na natagpuan kailanman. Walang saksi, walang malinaw na ebidensya. Ang tanging pare-pareho, lahat sila ay kabilang sa grupong ng api kay Mang Elias. Nagimbal ang buong paaralan. Dumating ang mga pulis. May investigasyon. Ngunit walang makita. At sa gitna ng kaguluhan, naroon pa rin si Mang Elias. Tahimik na nagwawalis, parang multong hindi pinapansin. Sa huling gabi, nakita ng gwardya ang isang figurang naglalakad sa pasilyo. May hawak na walis at timba. Akala niya ay si Mang Elias. Ngunit nang lapitan niya, biglang naglaho ang figura. Naiwan lamang ang malamig na hangin at amoy ng bleach. Kinabukasan, natagpuan ang huling katawan, si Ramon. Sa tabi niya, may nakadikit-dikit na piraso ng lumang litrato. Sa dingding, may nakasulat gamit ang maruming pulang marka. Hindi ko kayo nilinis, hinusgahan ko kayo. Hindi na muling nakita si Mang Elias. Ngunit hanggang ngayon, sinasabi ng mga gwardya at estudyanteng nag-o-overtime na tuwing hating gabi, may naririnig silang paghagod ng walis sa pasilyo. At kung minsan, may mahinang bulong. Anak, malinis na. Isang malaking shoutout sa solid na suporta. Jessica Villasor, Von Tyrone, at kay Bernard Bitug. Maraming salamat po.